everyone! Welcome back po tayo sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, bumabati ng mapagpalang araw, mga kabisnes, no, mga kapapi. So, gawan lang natin ng reaksyon o ating opinion na bibigay natin yung ating opinion dito nga sa latest vlog ni Kabisnes na ayon kay Kabisnes, kay Mr. Kabisnes na kahit ano yung nangyaring ganon kay Bong, no, ay handa pa rin siyang handang-handa pa rin si Jinky tanggapin niya si Kuya Bong, no, kung sakasakaling ito'y magpakita na itong 24 na usapan nila, Kabisnes at ni Jinky. So mga kabisnes, mga kapapi, bago natin yan ipagpatuloy, ano, ako'y nagbabaka sakali, baka hindi pa kayo nakasubscribe sa Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family, support at subscribe na rin natin sila. At ang inyong lingkod po, don't forget to subscribe, Alminda Mix Vlog, ang inyong lingkod po, no? So, i-proceed natin mga kabisnes, ano. Ay ayon dito kay Kabisnes, itong kaibigan ni kapitbahay ni Jinky kung saan siya nagtatrabaho, ay nagpahayag doon kila Kabisnes na kumbaga na one and one yang nakausap si Jinky na ay kung matatanggap ba o mapapatawad ba niya si Kuya Bong after sa ginawa ni Kuya Bong pag-iwan sa kanya sa ere na walang pasabi-sabi. Ang sagot naman daw ni Jinky, handa siya. So, ibig sabihin, mahal niya si Kuya Bong, ano? Handa niya talagang tanggapin kung ano man yung nakaraan, ano man yung ginawa ni Kuya Bong. So, dito mga kabisnes, mga kapapi, love is blind talaga, ano? Kahit maraming nagsasabi ko na maraming nagko-comment, mag-isip-isip ka, Jinky, kasi gagawin at gagawin pa rin yan ni Kuya Bong sa'yo. Kumbaga, ugali na yan ni Kuya Bong ang ganyan. So, paulit-ulit na niya yung gagawin, no? Yung lalayasan ka, yung kung mayroon siyang pinagtatampo o mayroon siyang maisip at aalis at babalik siya doon sa kanyang pinaggagawa. Katulad ngayon, no, imposibleng hindi na naman nakainom at nagdroga yon si Kuya Bong. Alam naman natin na talagang yun ang gawi niya, eh, no? So, ang kay Jinky siguro, ano, kumbaga kahit hindi sila gaano matagal na nagkakilala o nagsama nitong si Kuya Bong, parang lumalim ata yung pagtingin nitong si Jinky dito kay Kuya Bong, ano. Alam naman natin yan na kahit ganyan si Kuya Bong, mabait naman talaga siya, ano. Nandoon yung pagrespeto niya at kabaitan niya sa isang babae, no. Eto lang kasi, no, ang ugali kasi ng isang tao, mga kabisnes, mga kapapi, hindi na natin maiiwasan o hindi na natin mababago kung ano na yung pangungugali ng isang tao, no. Ang katanungan ng mga iba, what if kung sakaling kasal na sila ay ginawa ni Kuya Bong yan, no? May stress lang si Jinky dito kay Kuya Bong. Siguro naman pag siguro nandyan na si Jinky, no, pwede naman siguro na pagsabihan ni Jinky, syempre alam na niya kung ano yung pangungugali ni Bong. Kumbaga alam niya ng kausapin, alam niya na kung paano paamuhin ito na hindi niya gagawin, no. Lalo't lalo na pag kasal na sila, no, magkapamilya na sila. So, sa aking opinion, ano, mga kabisnes, mga kapapi, alam naman natin maraming parang naging against na nila, no, na maraming nagsasabi, Jinky, mag-isip ka, wag ka munang magpakasal kay Kuya Bong kasi gagawin at gagawin niya yan. Ipapalagay na natin kung ganon. O, gagawin talaga niya yan, no? Hindi na yan talaga mapipigilan. Kahit nga ngayon, no, kahit anong pigil nila kabisnes sa kanya, kahit anong pag-a-advise nila kabisnes sa kanya, babalik at babalik pa rin siya dun sa dati. 3 months to 4 months lang siya o 5 months lang siya matino. After that, kung magsawa na siya, hahanap-hanapin niya yung lungga niya. Kumbaga, ang ugali ng isang taong ganito na to, eh. Hindi na ito, kumbaga, hindi na ito magbabago. Ganito na siya. Pagbago man siya ng ilang buwan, at tapos babalikan niya yun.
kumbaga hinahanap-hanap na yung katawan niya yung ganong klase, no? Kumbaga para kasing vitamina na niya yung ganon, ano? Vitamina na ng katawan ni Kuya Bong yung mapunta sa lansangan, uminom ng alak at maggamit ng bawal na gamot. Ang problema nga lang naman ay kalusugan niya yung inaabuso niya dito kay Kuya Bong, no? At dito naman siguro kay Jinky, kung siguro naman na talagang sila talagang itinadhana na makasal talaga sila, eh talagang kailangan talaga ni Jinky nung double yung pag-iingat o double yung pag-care niya dito kay Kuya Bong, na wag magsalita ng hindi sang-ayo na hindi sang-ayon, ano? At alam natin na madali siyang mapahiya, ano, itong pangano ni Kuya Bong kasi madali kasi siyang mapahiya. Kumbaga kung mapapahiya na yun siya, yun na yung ano niya, yung umalis siya. So siguro dito alam na ni Jinky, alam niya na siguro din sakaya, no? Alam na rin siguro niyang tawag dito, alam niya rin siguro na pakibagayan si Kuya Bong, na alam niya na yung ganito yung nangyayari, ano? So mga kabisnes, mga kapapi, hindi naman po natin pwedeng diktahan o ano man ang gawin natin dito kay Jinky, na wag pakasalan o wag nabalikan, nasa sa kanya yung desisyon. Totoo naman yung sinabi ni Mr. Kabisnes, kahit sila hindi nila pinipilit si Jinky na magbalikan o bigyan ng isa pang pagkakataon uli si Kuya Bong, no? Kasi ang banggit ni Kabisnes, hindi maaaring hindi mangyari ang gagawin niya, ang maglayas siya, ang layasan niya si Jinky. So kumbaga ay hindi na yun sinasabi nila Kabisnes ay Jinky, magbabago pa yan siya kung halimbawa kayo na. Andun pa rin yung pagpapaalala ni Kabisnes dito kay Jinky na bagamat 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan magbabago siya, pero babalik at babalik pa rin siya doon kung saan niya nakasanayan. So yung pagpapaalala ni Kabisnes doon, kumbaga whatever it is, kung ano man ang mangyayari on the future na sila na makasal na, ay kumbaga hindi na pwedeng sisihin ni Jinky ang Kabisnes family at yung mga pamilya ni Jinky, hindi na nila pwedeng sisihin si Kabisnes kasi nagbigay na ng paalala si Kabisnes dito kay Jinky, no? So ang mga Kabisnes, ano, ang hindi lang natin kasi maintindihan, ano, bakit ba yung isip ni Kuya Bong ay ano, bigla na lang tatalon, ano, bigla na lang siyang magdesisyon ng kung ayaw na niya, no? At ayon pa dito sa mga nakakakita sa kanya dito sa kanyang lugar, ay nagsasalita pa itong si Kuya Bong, ayaw niya nang bumalik sa Kabisnes, no? Samantala wala naman talagang iba siyang mapupuntahan o mag-aalala sa kanya o magbigay sa kanya ng pagmamahal na walang katumbas ay ang Kabisnes lamang, no? Kumbaga itong si Kuya Bong kasi kung makalabas na kasi siya sa bahay, makapunta na naman siya doon kung saan siya nanggagaling noon, maiba na naman kasi yung pangingisip niya, no? Nandoon na yung nahihiya siyang umuwi, nandoon na yung natatakot siyang umuwi. Kumbaga pag halimbawa ayaw niya, no, yung siyempre mga Kabisnes, mga kapapi, hindi naman kayo maniniwala na mayroon siyang kulang sa pag-iisip o mayroon diferensya yung pag-iisip niya. Ang para sa akin wala kasi matino naman siyang kausapin, ano. Ang problema lang kasi kumbaga nagiging habit na niya, habit na yun ni Kuya Bong ang umalis nang hindi nagpapaalam, ang balikan ng dati niya. Habit niya na yun, nagiging habit niya na yun, no? Hindi na yun ang mga Kabisnes, mga kapapi, kasi ang isa kasing habit ng isang tao, mahirap tanggalin yun kasi habit na niya yun kahit ano pa yung gawin natin doon, kumbaga nakasanayan niya yun. Kung kahit naman tayo, no, may kanya-kanya tayong hobby, may kanya-kanya tayong habit, no, yung mahabit natin na nag-ano natin na ay habit ko talaga yung ganito, yung ganyan, kahit sabihin mong gusto mong ihinto yun, pero
kumbaga, mapapasok sa isip mo talaga yun na yung habit mo na yun ay gusto mong matry o gusto mong, kumbaga, hanapin mo yung habit mo na yun, na kung ano yung nakasanayan mo. Ganito kasi yung kay Kuya Bong, na nakasanayan niya kasi yung ganon, no? Kaya yung parang naging habit na niya yung yung ganong estilo niya na ilang buwan matino. After that, hahanapin ng katawan niya o ng kanyang hininga o ng kanyang yung dati niyang kinalalagyan noon. So ito yung mahirap tong kumbaga mahirap siyang kumbinsihin totally na magbago siya, as long as mismo siya na sarili niya ang gusto niya talagang iwasan ang lahat-lahat. Ang magpapabago lang sa sarili ni Kuya Bong, mismo sarili niya. Hindi si Ka-Business, hindi si Jinky, kundi siya mismo sarili niya. Pero sa tingin ko mga Ka-Business, mga kapapi, dito kay Kuya Bong, wala. Hindi naman ako marunong mag-predict sa tao, hindi naman ako predictable person. Pero sa tingin ko, wala, hindi niya maiiwasan ang balikan ang dati niyang kalagayan, ang dati niyang gawi. Yun ang hindi niya maiwasan. So, kung sa pagbabago tungkol doon, magbago man siya ng ilang buwan, babalikan pa rin niya yun. No? Yun ang kinatatakutan ng mga viewers ng mga nagmamahal dito kay Jinky. What pag nabuntis, bigla niyang iwan, pag nagkaanak na bigla niyang iwan, ay magka-problema at ma-upset o ma-depress itong si Jinky. Kumbaga, tayo o itong mga matatalinong commentor o viewers ng Solid Ka-Business ay pinapayari na ang hindi pa nangyayari, no? Believe tayo sa inyo. Saludo ako sa inyo, shout out sa inyo, no? At kumbaga doon sa komento, no, mayroon nang nagko-comment na may conclusion na siya doon na ay ganito yan mangyari pag ikakasal na yan. Pag makasal na yan siya kay Jinky, babalik pa rin yan siya sa ginagawa niya. Yun naman talaga ang sinasabi ni Ka-Business, hindi sila 100% makagaranti na kahit ikasal na si Bong kay Jinky, ang hindi niya babalikan ang dati niyang ginagawa. Gagawin at posible gagawin pa rin niya yan kahit kasal na sila ni Jinky. Wala namang sinabi si Ka-Business na 100% papatunayan namin Jinky sa'yo na talagang papabaguhin namin si Kuya Bong. Wala naman sinabing si Ka-Business ganun. Ang sinabi ni Ka-Business, pinapaalala ni Ka-Business kay Jinky, posible mangyari yan uli kahit kasal na kayo, no? Kasi habit niya na yun kumbaga naging pangungugali na yun ni Kuya Bong. Pangungugali kasi ng isang tao, mahirap na kasi palitan, mahirap na kasi kontrolin, mahirap na kasi baguhin. Kung yun ang pangungugali ng isang tao, kung mismo siya ayaw niyang magbago. Yun, no? Kumbaga itong si Kuya Bong, mapabilib niya muna yung mga tao, tulad niya na napabilib niya ng ilang buwan, 4 o 5 buwan, napabilib niya ang Ka-Business na hindi na talaga siya babalik doon. Isang kislap mata lang, wala, bumalik siya. No, ngayon, lasing na naman. Ngayon, nagtatago na naman kila Ka-Business. No? So, well, mga Ka-Business, mga kapapi, at mayroon na atang upload si Ka-Business na nakita na niya si Kuya Bong. Hindi pa natin pwede ma-reactionan yun after 24 hours pa naman. So, dito muna tayo magre-reaction uli sa Kalingap. My next reaction is sa Kalingap na rin po. Of course, maraming salamat sa papanonood ninyo. Kung nagustuhan ninyo ang aking reaction video, paki-subscribe, likes, comments, at share ng aking reaction video. At please don't forget to subscribe Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, at ang mga Kalingap po, Kalingap Rab, Kuya Bal Santos Matubang, at Edna Vlog, Jack Tapia Matubang, at Kalingap Tata, at ang lahat po ng kasamahan naming reactor sa Karepa. Huwag po natin kalimutan i-subscribe o panoorin ang kanilang mga reaction video, at ang mga kasamahan ko rin din po dito sa Ka-Business Official at Ka-Business Family at Papa Dins TV, mga reactors po, no? So hanggang dito na lang, kita-kita po tayo sa aking reaction dito, doon sa aking itong susunod na reaction dito
sa aking reaction na ito ang reaksyonan ko po sa Kalingap naman. So, maraming salamat. Hope you like this video. Paki-share and likes po again. And please don't forget to subscribe. At wag po nating ding i-skip ang mga ads, no? Mga kabisnes, mga kapapi. Hanggang dito na lang. Ito po ang inyong lingkod. Daming vlog nagsasabi. May Allah bless us all. Maraming salamat po. See you again, mga kabisnes, mga kapapi. Bye-bye!